A blessed day, dear learners. Welcome to a wonderful day of learning. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the fascinating world of Comprehensive Guide to Plumbing in the Philippines. Understanding Republic Act 1378, Essential Terminology, and Best Practices. Your safety is paramount, so please remember to take all necessary precautions while working with tools and materials. May God bless you and keep you safe always as you pursue your passion for knowledge. Join me on the Enlightening Teacher Lumaban YouTube channel, where we'll share knowledge, skills, and joy together. Let's make this learning experience enjoyable and enriching. Happy watching. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Plumbing, RA 1378. Definition: Plumbing is the art and science of installing pipes, fixtures, and other apparatus to convey and supply water in buildings and to dispose of and discharge wastewater in a safe, orderly, healthy, and sanitary way. Governing Code: Plumbing designs and installations are regulated by the National Plumbing Code of the Philippines, established under Republic Act 1378, also known as the Plumbing Law. Definisyon: Ang pagtutubero ay ang sining at agham ng pag-install ng mga tubo, kabit, at iba pang kagamitan upang maghatid at magbigay ng tubig sa mga gusali at upang itapon at ilabas ang wastewater sa isang ligtas, maayos, malusog, at malinis na paraan. Kodigo sa pamamahala: Ang mga disenyo at instalasyon ng pagtutubero ay kinokontrol ng National Plumbing Code ng Pilipinas na itinatag sa ilalim ng Republic Act 1378 na kilala rin bilang Plumbing Law. Purpose of the Plumbing Code: Health protection: Establish standards to protect the health of the community, as faulty plumbing can pose serious health hazards. Standardization: With the increasing standardization of equipment and materials, plumbing codes across different areas of the country are moving towards uniformity. Proteksyon sa kalusugan: Magtatag ng mga pamantayan upang maprotektahan ang kalusugan ng komunidad dahil ang maling pagtutubero ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Standardization: Sa pagtaas ng standardizasyon ng mga kagamitan at materyales, ang mga code ng pagtutubero sa iba't ibang lugar ng bansa ay umuusad patungo sa pagkakapareho. Basic plumbing terms. Fixture: Fixed plumbing items in a household, such as lavatories, showers, bathtubs, etc. Sewer: An underground tunnel that carries off drainage and wastewater from a house. Fittings: Pieces of apparatus, equipment, or furnishings used for pipe installations. Drainage: Piping within public or private premises that conveys sewage, rainwater, and other liquid wastes. Vent pipe: Facilitates ventilation to avoid siphonage or backflow of the water seal. Soil pipe: Pipes that convey waste from water closets, toilets. Waste pipe: Conveys waste from various fixtures other than water closets. Solid waste: Waste from water closets, toilets. Liquid waste: Waste from various fixtures. Clean out: Installed in the pipe system to facilitate troubleshooting in case of a stoppage of flow. Soil stack: Stack vent: Any structure with a house drain installed must have at least one soil stack or stack vent extended full size above the roof, with a minimum diameter of 3 inches, 75 mm, and extending at least 2 meters above the roof if the roof is used for purposes other than protection from the elements. Pipe slope: The ideal position for horizontal pipes is a 2% slope, meaning a 2 cm incline per 1 meter length of the pipe. For example, a 3-meter pipe would have an inclination of 6 cm. House drain cleanouts: The house drain shall be provided with an adequate number of cleanouts to facilitate troubleshooting or cleaning in case of a stoppage, with cleanouts spaced every 20 meters. Kabit: Mga nakaperming bagay sa pagtutubero sa isang sambahayan, tulad ng mga banyo, shower, bathtub, at iba pa. Sewer: Isang underground tunnel na nagdadala ng drainage at wastewater mula sa isang bahay. Mga fitting: Mga piraso ng apparatus, kagamitan, o kasangkapan na ginagamit para sa mga pag-install ng pipe. Drainage: Piping sa loob ng pampubliko o pribadong lugar na naghahatid ng dumi sa alkantarilya, tubig ulan, at iba pang mga likidong dumi.
Vent pipe, pinapadali ang ventilasyon upang maiwasan ang siphonage o backflow ng water seal. Pipe ng lupa, mga tubo na naghahatid ng basura mula sa mga kabaitan ng tubig, mga palikuran. Waste pipe, naghahatid ng basura mula sa iba't ibang kabit maliban sa mga water closet. Solid waste, basura mula sa mga kabaitan ng tubig, mga palikuran. Liquid waste, basura mula sa iba't ibang fixtures. Clean out, naka-install sa pipe system upang mapadali ang pag-troubleshoot sa kaso ng paghinto ng daloy. Soil stack vent, anumang istruktura na may naka-install na house drain ay dapat na may hindi bababa sa isang soil stack o stack vent na pinalawak ng buong sukat sa itaas ng bubong, na may minimum na diameter na 3 pulgada, 75 mm, at umaabot ng hindi bababa sa 2 metro sa itaas ng bubong kung ang bubong ay ginagamit para sa mga layunin maliban sa proteksyon mula sa mga elemento. Pipe slope, ang perpektong posisyon para sa mga paalang na tubo ay 2% slope, ibig sabihin ay 2 cm incline bawat 1 metrong haba ng pipe. Halimbawa, ang isang 3 meter pipe ay magkakaroon ng hilig na 6 cm. Mga paglilinis ng house drain, ang kanal ng bahay ay dapat bigyan ng sapat na bilang ng mga paglilinis upang mapadali ang pag-troubleshoot o paglilinis kung sakaling mainto, na may mga paglilinis na may pagitan bawat 20 metro. Types of pipes. Rigid types. Polyvinyl chloride, PVC. Chlorinated polyvinyl chloride, CPVC. Styrene rubber plastic, senior. Flexible types. Polyethylene, PE. Polybutylene, PB. Copper pipe, used for installing hot water supply systems. PVC pipes, quickly installed using solvent cementing. Mga uri ng pipe. Mga matibay na uri. Polyvinyl chloride, PVC. Chlorinated polyvinyl chloride, CPVC. Styrene rubber plastic, senior. Mga uri ng flexible. Polyethylene, PE. Polybutylene, PB. Copper pipe, ginagamit para sa pag-install ng mga sistema ng supply ng mainit na tubig. Mga PVC pipe, mabilis na naka-install gamit ang solvent cementing. The septic tank. Definition: a septic tank is a receptacle or vault used to collect organic waste discharged from the house sewer. Ideal size: the ideal size of a septic tank is 1.3 cubic meters, suitable for a family of 6. Size consideration: a very large tank is not advisable because bacterial activity would be retarded. Bacteriological processes. Sedimentation process, decomposition occurs in the upper portion of the tank, where scum forms. Anaerobic decomposition, decomposition of sludge at the bottom of the tank. Sludge, a semi-liquid substance accumulated at the bottom of the septic tank. Scum, a floating substance in the septic tank. Minimum distances. The minimum distance required between the septic tank and residence is 10 feet. The minimum distance required between the well and septic tank is 75 feet. Ang septic tank. Definisyon: ang septic tank ay isang sisidlan o vault na ginagamit sa pagkolekta ng mga organikong basura na itinatapon mula sa imbornal ng bahay. Tamang-tama na sukat: ang perpektong sukat ng tangke ng septic ay 1.3 metro kubiko, na angkop para sa isang pamilyang may 6. Pagsasaalang-alang sa sukat, ang isang napakalaking tangke ay hindi ipinapayong dahil ang aktibidad ng bakterya ay maantala. Mga proseso ng bacteriological. Proseso ng sedimentation: ang agnas ay nangyayari sa itaas na bahagi ng tangke, kung saan nabubuo ang scum. Anaerobic decomposition: pagkabulok ng putik sa ilalim ng tangke. Putik, isang semi-liquid substance na naipon sa ilalim ng septic tank. Scum, isang lumulutang na substance sa septic tank. Mga minimum na distansya. Ang pinakamababang distansya na kinakailangan sa pagitan ng septic tank at tirahan ay 10 talampakan. Ang pinakamababang distansya na kinakailangan sa pagitan ng balon at septic tank ay 75 talampakan. Plumbing tools and materials. Tools. Pipe wrench, used for turning soft iron pipes and fittings with rounded surfaces. Wrench, used to tighten or loosen hexagonal fittings. Pipe vise, used for holding pipes for cutting and threading. Threader, tools used for making threads on pipes.
Tube cutter, pipe cutter, used for cutting thinner pipes and tubes. Hacksaw, a fine-tooth saw with a blade held under tension in a frame, used for cutting metals or plastics. Mga kasangkapan at materyales sa pagtutubero. Mga tool. Pipe wrench, ginagamit para sa pagpihit ng malambot na bakal ng mga tubo at mga kabit na may bilugan na ibabaw. Wrench, ginagamit upang higpitan o paluwagin ang hexagonal fitting. Pipe vise, ginagamit para sa paghawak ng mga tubo para sa pagputol at pag-threading. Threader, mga tool na ginagamit para sa paggawa ng mga thread sa mga tubo. Tube cutter, pipe cutter, ginagamit para sa pagputol ng mas manipis na mga tubo at tubo. Hacksaw, isang fine-tooth saw na may talang na nakahawak sa ilalim ng tensyon sa isang frame, na ginagamit para sa pagputol ng mga metal o plastic. Fittings. P-trap, a device designed to seal a liquid and prevent the back passage of air without affecting the flow of sewage. Nipple, a short pipe with a small opening, providing a way for liquid to pass through the pipe. It has male threads on each end and is used for extending from fittings. Bushing, fittings that can be inserted into one pipe, allowing another, smaller, pipe to be screwed into it. Coupling, a fitting device used to connect two shafts together at their ends. Union, similar to a coupling, but designed for quick and convenient disconnection of pipes for maintenance. Plug, a cap end designed to insert into the end of a tube to stop the flow of water. Cap, similar to a plug but covers the end of a pipe. Elbows, 1/4 bend, 45 degrees, and 90 degrees, used to change the direction of the pipe. Reducer, used to connect a smaller pipe to a larger pipe. T, a T-shaped fitting used to connect three pipes. Y, a Y-shaped fitting used to connect three pipes at a 45-degree angle. Mga kabit. P-trap, isang aparato na idinisenyo upang aisil ang isang likido at pigilan ang pabalik na daanan ng hangin nang hindi naaapektuhan ang daloy ng dumi sa alkantarilya. Utong, isang maikling tubo na may maliit na butas na nagbibigay ng paraan para dumaan ang likido sa tubo. Mayroon itong mga male thread sa bawat dulo at ginagamit para sa pagpapalawak mula sa mga kabit. Bushing, mga kabit na maaaring ipasok sa isang tubo na nagpapahintulot sa isa pang, mas maliit na tubo na may screw dito. Coupling, isang angkop na aparato na ginagamit upang i-connecta ang dalawang shaft ng magkasama sa kanilang mga dulo. Union, katulad ng isang coupling, ngunit dinisenyo para sa mabilis at maginhawang pagdiskonekta ng mga tubo para sa pagpapanatili. Plug, isang dulo ng takip na idinisenyo upang ipasok sa dulo ng isang tubo upang ihinto ang daloy ng tubig. Cap, katulad ng isang plug ngunit sumasaklaw sa dulo ng isang pipe. Elbows, 1/4 baluktot, 45 degrees, at 90 degrees, ginagamit upang baguhin ang direksyon ng pipe. Reducer, ginagamit upang i-connecta ang isang mas maliit na tubo sa isang mas malaking tubo. T, isang hugis T na kabit na ginagamit upang i-connecta ang tatlong tubo. Y, isang hugis Y na kabit na ginagamit upang i-connecta ang tatlong tubo sa isang 45 degree na anggulo. Valves. Gate valve, used to permit or prevent the flow of water. Check valve, a device that allows liquid to flow through it in only one direction, often used in pumps. Inlet valve, used to control the pressure of the flow of water. Flush valve, a device located at the bottom of the tank for flushing water closets. Float valve, used in filling water tanks, avoiding overflow and backflow of water. Mga balbula. Gate valve, ginagamit para pahintulutan o pigilan ang pagdaloy ng tubig. Check valve, isang aparato na nagpapahintulot sa likido na dumaloy dito sa isang direksyon lamang, kadalasang ginagamit sa mga bomba. Inlet valve, ginagamit upang kontrolin ang presyon ng daloy ng tubig. Flush valve, isang device na matatagpuan sa ilalim ng tangke para sa mga flushing water closet. Float valve, ginagamit sa pagpuno ng mga tangke ng tubig, pag-iwas sa overflow at backflow ng tubig. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up.
Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.